Bumaba ang inflation rate ng Canada nitong Desyembre sa 1.8% at malaking bahagi nito ayon sa Statistics Canada ay ang mas mababang presyo ng mga bilihin sa tulong ng pansamantalang GST holiday o pansamantalang tax break ng federal government. Hindi pa natin nakikita dito yung full effect ng GST holiday. Kasi yung GST holiday, nagsimula po yan kalagitnaan ng Disyembre. Yun pong ni-report na inflation, yan po para sa buong buwan ng Disyembre. So ibig sabihin, makikita po natin sa susunod na inflation report ng Statistics Canada for the month of January, yung full effect po nung GST holiday. Sa report ng Statistics Canada Martes, ang pagkain sa restaurant at pagbili ng alcohol sa mga tindahan ang pinakanagtulak sa pagbagal ng inflation rate sa bansa. Inilunsad ng federal government ang pansamantalang paghinto sa buwis. Sa mga bilihing ito, Disyembre, pati na rin ang mga damit, laruang pambata at iba pa. May epekto raw ang GST holiday dahil kung wala ito, magiging 2.3% ang inflation rate. Actually, the GST holiday prevented a little bit of a spike in inflation because we normally observe around holidays a little bit of an increase in the rate of inflation because of increasing demand. Bumagal din sa 1.9% ang pagtaas ng presyo ng grocery prices. Kung ikukumpara sa 2.6% noong Nobyembre, ang gasolina tumaas naman ng 3.5%. Ang pabahay tumaas din ng 4.5%, pero bumaba ito ng 0.1% kumpara sa naitala noong Nobyembre. Kaya nakatuon na ngayon ang pansin sa Bank of Canada na nakatakdang maglabas ng interest rate decision sa susunod na linggo. Baka magbaba ng interest rate, pero hindi ko po talaga inaasahan na malaking ibababa or talaga magbababa sila. There's a good chance even na baka walang pagbabago sa interest rate. Kasi nga po, yung policy na ito, panandalian po lamang yung GST holiday na yan. Lunes, isinaadi ni US President Donald Trump na papatawan niya ang Canada ng taripa sa Pebrero na ayon sa ekonomista ay makakaapekto sa susunod na desisyon ng Bank of Canada sa interest rate. Alam naman natin na si Donald Trump, noisy yan eh. So we need to learn what is noise and what is not noise. Kasi initially, yung sinasabi niya, pagkaluklok pa lang niya, mag-iimpusa siya ng taripa. Ngayon yung petsa na yan, na-move na to February 1. Dapat po seryosohin natin ito. No? At ang dapat po ginagawa ng ating Bank of Canada, which I think they're doing, is to factor in itong noise na ito in terms of doon sa kanilang decision for a rate cut. Kasi alam naman natin na kapag tinutuhanan ni Donald Trump yung taripa na yan, magkakaroon po ng pagsipa ng inflation. Doon naman po sa mga produkto na inaangkat natin mula sa Estados Unidos kasi gaganti ang Canada sa taripa. So magkakaroon yan ng retaliatory tariffs. Teresa Redula, Omni News, Toronto.